chismis kanilang mag-asawa kayo. Kasi napapansin daw nila na magkatabi daw lagi kayo, tapos kayo lang daw dito sa bahay, dalawang parati. Ang tumataba ng palobak sa kanila. Bakit? Isang kababayan natin ang inilapit sa team. At ito, yung kanilang bahay. Kunti na lang mga kababayan, parang tagilid na yung mga poste, tutumba na. Kaya pupuntahan natin kung anong pwedeng itulong. Kaya lang, ayon po kay bakas ni Tax. Ano yung Tax? Mag-asawa sila. Mag-asawa pero di naamin. Ha? Di naamin, boss. Pero mag-asawa daw. Sabi dito. Pero okay lang yun. Tingnan natin mga kababayan ko ano pwede tulong natin sa kanila. Patumba na. No? Paano pagtuluyan kung patuloyan sila dito? Hello, Nay. Magandang hapon. Ayan. Kumusta po kayo dito, Nay? Ito po, mabuti naman. Naghihirap niya. Naghihirap. Ilang taon na po ba kayo, Nay? 67. 67. Si Tatay, kumusta kayo, Tay? Hindi po tatay yan. Ano po, yung kaanakan ng asawa ko namatay. Pamangkin ng asawa nyo Opo. na namatay. Okay po. Sila lang maano sa amin, binabantayan kami dito. Siya nagbabantay. Ilang taon naman siya? 28. May pamilya ka, sir? Namatay na po. Namatay na rin ang asawa mo. May anak ka po. Meron po na namatay sa Namatay sa tiyan. So, ibig sabihin wala kang anak ngayon. So, kayo dito nakatira? Opo. Eto mga kababayan ang nagsisilbing tahanan, tirahan ni Lola at ng kanyang kinakasama. Ating kakapanayamin at kakausapin ni Daddy Frankie Official kung ano nga ba ang kwento ng buhay nila. Hindi, Lola, nakakayanan mo pang alagaan yung mga apo mo, pati pagkain, ikaw pa nagpo-provide. Opo. Ako po. Dahil hindi naman ako susuporta sila eh. Yung nanay, hindi. Oo. Bakit pinabayaan nila anak nila? Kasi, ano po, yung ama nila, nagbikil noon, siya pa, nagpakamatay, Oo. dahil asawa sa iba. Yung asawa niya, Oo, hindi natanggap ng ama. oo. Ngayon, iniwan sa akin, ang anak ko yung dalawang bata sa akin. Yun, ako nagpabalog na. Grabe naman yung yung nanay na yun. Pinabayaan niya yung anak niyang dalawa para makisama lang sa ibang lalaki. Oo, at saka, hindi pa lang mo, masakit din na sinapit ko sa anak ko na yun na panganay, Anak niyo po yung lalaki. babae. Ay, yung babae ang anak niyo. Oo, siyang asawa dun sa Aquino. Namatay nga yung ama ng dalawang bata. Masama rin na ginawa sa akin yun. Ako na nga tumutulong sa kanila. Ako pa sa kanila ng anak ko. Yung anak mo mismo na babae, sinasakal ka. Sinakal ako noon. Kaya, masama ng loob ko sa kanila. Kahit nandito yung dalawang bata, ako pa rin nag-aasikaso. Bakit kanya sinakal? Yung binigay na ko na sa kanya, huwag ako na nakikisama doon sa Aquino na yun. Buhay pa yung asawa ko. Dalawa anak ko. Yung nang nagalit sa akin, bigla akong sinakal. Buti ka no, dumating yung asawa ko nung buhay pa. Yung nagalit. Paano pag hindi dumating? Patay na ako. Eto mga kababayan ang kwento ni Lola, dalawang apo, anak ng kanyang anak na babae, siya po ang tumatayong ina para alagaan ang kanyang dalawang apo. Ngunit bakit walang utang na loob ang kanyang anak? Bakit nagawa siyang saktan, sakalin at muntik niya ng ikapahamak at makitilan ng buhay, sanhi ng kanyang ikakamatay? Ang at hirap ng buhay namin. Hindi ako nagagawa ng masama. Opo. Ito, magtatrabaho sa iba. Pumasok na po. Ako nang mag-isa dito, umiiyak ako sa sarili ko dahil naisip ko yung asawa ko. Tapos, ay ang bahay ko niya. Hindi ko alam kung saan kami susuksok dahil tumba na. Opo. Yun ang inaano ko. Ay, Nay, nung nabubuhay yung asawa niyo, anong trabaho po niya? Ayun,
minsan magtanim-tanim ng kamote. Kung minsan, Itong lupa na sa inyo. hindi po, pinatira kami dito. Dahil sayang daw to lupa. Ayun, yung may-ari nito, si Federico Hermojeno, siya ang tumutulong sa akin magluluto. Minsan, siya, tawag ko yan. Opo, hindi maganda. Hindi naman, Pero Nay, hayaan mo na lang, ganyan lang talaga ang tao. opo. Nami-misinterpret lang siguro nila. Kasi nga sinasabi rin nila sa akin bago ako magpunta dito na yung mag-asawa, mahirap ang buhay nila. Si tatay naman, sir, ano pangalan mo ulit, sir? Yan po. JR. Oh. Ano naman ang masasabi mo, sir, na sabi ng mga tao dyan sa labasan na mag-asawa daw kayo? Anong sagot mo doon? Bakit nagustuhan mong samahan si nanay? Dahil gusto ko pong tulungan po siya. Dahil naawa din po ako. Dahil mag-isa lang siya. Opo. So, siya ang kasama mo para alagaan yung mga apo ni Lola. Opo. Minsan, palagi ako nakasungitang din sa tindahan. Umuutang ka. Opo. Para saan yung utangin mo? Pang sa kape, saka pang minsan ulam. Ayun po. Sige. Ano na masasabi mo doon sa chinichismis nila kayo? Kasi sa totoo lang, talagang chinichismis ng mga tao na mag-asawa kayo. Ano masasabi mo doon? Para matigil na yung mga haka-haka nila. Nay, ano ang sagot mo sa kanila para matigil na? Sabi ko, kung sinasabi niyang asawa ko yan, huwag niyang sasabihin niya, dahil pamangkin ng asawa ko yan. Saka, hindi karapatan niyong magkusga kayo. Tama. Ano ba sa palagay mo, kabayan? Totoo bang sinasabi ni Lola na hindi asawa si JR na nakatira sa iisang bubong? Tama ba ang sinasabi ni Lola na chismis lang ang lahat dahil yan din po ang narinig namin sa mga kapitbahay? Ikaw, kabayan, naniniwala ka ba na sinamahan lang ni JR si Lola o may relasyon silang dalawa? Paki-comment nga dyan sa baba, kabayan. Buti na lang may kasama kayo. Kasi paano kung wala kayo, kagaya kung may sakit kayo na. Kaya tinawag ko nga siya para may kasama ako dito. Kung matanda na ako, ikaw ang bahala dito. Kung walang dyan, kung iluluto ka, iluto mo. Guys, akin na yung bigas. Kasi 4 na gatang na lang daw dito. Ayan, Lola. Gaya ng sinabi ko, no? Ayan, para may pangsaing kayo. Thank you, Kuya Christian. Happy ka ba, Lola, na may bigas ka na? Oo, masaya na ako. Masaya ka na. Yan, problema ko naman. Hindi ng ulam. Ulam na lang, tsaka kape. Ubi ng Panginoon, Lola, na makabalik kami dito, ano? Bibigyan kita pambiling kape, Lola. Ito po. Tapos ito naman, ulam. No? Pwede na po ba yan, Lola? Pwede na po. Happy? Happy na po. Dahil mabait si Lola, dagdagan ko pa, Lola. Pagbago, salamat po sa inyo.